Mga kaibigan, bigyan natin ng reaction, opinion itong pahayag ni Senator Ping Lacson laban kay NBI Director Milvin Matibag tungkol ito sa plano, statement ni Director Matibag na plano nilang padalhan ng subpuena yung si Mrs. Nancy de la Rosa para magkuha ng impormasyon kung nasaan ngayon si Senator Bato. Ito, grabing respond ni parang nadismaya na siya, na I don't know, nagalit, nadismaya, whatsoever. O ito ang reaksyon ni Senator Ping Lacson. Sabi niya, please don't do this. Yung isubpuena nila si Mrs. Bato de la Rosa, Nancy, isubpuena mo, Mrs. ng senador, pareportin mo sa NBI, tatanungin mo nasaan ang kanyang husband. Please don't do this. Aside from exposing your incompetence in intelligence work, harassing Senator De La Rosa's wife is unprofessional. Trabahong tamad. Okay, dito muna tayo kay Senator Lacson. Ito yung original Lacson na kilala ko o yung kilala ninyo. Yung matinong Lacson nung una na talagang lumalaban para sa karapatan ng Pilipino, ayaw ng corruption, hindi siya tumatanggap ng pork barrel funds. Ang daling, yeah. Bakit ngayon lang lumabas ang tunay na Lacson? Again, kahit binabatikos natin siya nang dahil sa flood control investigation niya, but this time, tama. Dapat natin siyang purihin dahil don't do this! Nakakaya! Nakakaya sa ating grupo. Diba? They are on the same side. Dahil makamarcos yan klaro na makamarcos itong si Lacson, Matibag, Marcos din. At least may malasakit siya sa kanyang anong tawag niya kay Marcos. Basta kakampi. May malasakit siya. So salamat po Senator Lacson for speaking in behalf. Dapat ang gumagawa ng ganyan yung presidente. O kaya yung DOJ secretary, excuse me kasi ang immediate boss ng NBI director, DOJ. Then DOJ, alter ego ng maling-mali yung ginagawa niyang ganyan unprofessional talaga. Incompetence in intelligence work. Ano bang background ni Matibag sa law enforcement? Wala. Abogado lang, I don't know kung anong practice niya sa law, politiko, kakampi ng Duterte nung una, ngayon bumalimbing, lumalabas na parang nahihirapan ang NBI na makakuha ng informasyon kung nasaan si Senator Bato de la Rosa, na to a point na idadami ng misis. Kung ako ang boss niyan, talagang makakatikim siya sa akin ng granting. Masubpuena nila at mag-appear si Mrs. De La Rosa. Sasabihin ba ni Mrs. De La Rosa na saan nagtatago ang kanyang mister? Never niyang sasabihin. Kahit 10 beses nilang isubpuena, 10 beses mag-appear si Mrs. De La Rosa doon sa NBI headquarters, never niyang sasabihin. Kaya nga suntok sa buwan itong ginagawang ito ng NBI director, isusubpuena. Very unprofessional. Trabahong tamad. Trabahong tamad. Ganyan yan yung wala kang experience sa intelligence work. Kung ano-ano na lang yung kaya desperate attempt ng NBI kung itutuloy nila, kasi sabi man ni Director Matibag, pinagplaplanuhan. So with this advice, papakinggan ba ng
NBI ang advice ni Senator Lacson. Sana nga. Kasi hindi naman nila immediate nasa legislative branch naman si Senator Lacson. Hindi naman niya under ang NBI. Kaya baka hindi nila pakinggan. Kaya lang, dapat pakinggan nila itong advice na ito. May magandang binanggit ni Senator Lacson, ito post ito ng Inquirer.net. By next year, sabi niya sa budget, gagawan ko ng paraan para madagdagan ang intelligence fund ng NBI. Again, this are the nice side of Senator Lacson. Yun ang solusyon. Siguro, kulang sila ng pundo para ng mga assets or ano. Kasi yung information na ganyan, kailangan mong magbayad. Kaya, dyan mo kailangan ng confidential intelligence fund. O di humingi siya ng tulong sa Office of the President dahil ang laki kaya ng budget ng presidente. Billions of pesos. O dito, gamitin nila dun. Although maganda yung suggestion ni Senator Lacson na next year sa 2027 budget, gagawan ko ng para na madagdagan ang intelligence fund ng NBI. Ang alam ko, panahon ni Secretary Boying Rimulya ng DOJ, ang laki ng confidential funds ng DOJ. I think umabot ng billions. Nakalimutan ko na. Malaki. So, ito na. Labanan ngayon itong gaano kagaling magtago si Bato versus gaano kagaling ang NBI, gaano kagaling ang PNP sa paghanap. May nabasa kong post na ang PNP-CIDG ay nagsampa na ng reklamo, obstruction of justice laban kay Senator Padilla. Kasi inamin ni Senator Padilla na siya ang naghatid kay siya ang naghatid kay Senator Bato doon sa, saan ba yun? Ayala. Dahil daw yun na, obstruction of justice. Sige, handa naman siguro si Senator Padilla, may mga abogado naman yan. Doon na lang, labanan sa korte. Okay, so, again, isummarize natin ang Marcos Jr. administration sa paghanap ng mga pugante. So far, zero pa sila. Ang daming mga pugante na mga high profile. Simula kay General Bantag, sobra 3 taon na, wala pa rin. May isa pang Igorot General, si General Domingo, yung hepe ng Drug Enforcement Group ng PNP. May warrant of arrest din yun. Hindi pa nila nahanap. Itong si Atong Ang, ang laki ng patong sa ulo ni Atong Ang. 10 million. Tama ba? 10 million, wala pa rin. Nasaan na si Atong Ang? Pinagmalaki ni Secretary Junbic, I think, few months ago. Muntik naming nabutan si Atong Ang. Nalit kami ng 1 hour. Nalit kami ng 1 hour. Ano ba 1 hour is long enough para sa isang pugante. So, good luck po sa paghahanap. Pang-apat na itong si General Bato. I don't know, few months from now, pang-lima ng fugitive of the law si Senator Bongo. Galingan ninyo. Kasi pag hindi nyo sila nahanap within 2 years, baliwala na yung ICC warrant of arrest na yan. Dahil pag upo ni Pipi Sara, that's just a piece of paper. Facebook reel posted by Real Enlightenment. Sa isang interview, sinabi ni political strategist Mr. Lito Banayo na ang mga taga-palasyo, ang mga nakatanggap ng mali-maleta ay sobrang allergic. Ngayon na si Senator Marcoleta na naman ang mangunguna sa flood control investigation nang dahil sa pag-create ng isang subcommittee. Pakinggan natin siya. Dahil sa mga pinaggagawa nitong minority senators, yung mga pag-walk out nila, yung pagbalandra nila, kuminsan pati yung mga masasakit na salitang pinagsasasabi nila kontra sa new majority, nagkatiisa na, no?
dati si Senator Pia Cayetano ang elected na chairperson. She's still the chairperson. Pero ngayon, gumawa ng subcommittee specifically for the flood control scandal. At ang mamumuno dyan ay si Senator Rodante Marcoleta, na alam naman natin, allergic ang palasyo at allergic ang mga korap, no? Yung mga saksakan ng sakim dito sa ating pamahalaan. Pag si Rodante Marcoleta na ang chairman ng subcommittee na yan. So, kung siguro, kung hindi ganyan ang minoriya, no? Yung 11 at hindi sila ganyang wika nga yung pinakikita nilang asal ay hindi masyadong kontraryan, masyadong kinukundina yung new majority, hindi siguro umabot sa ganyan. So ang nangyari ngayon ay mas mabigat ang magiging taga-usig ng flood control scandal. Huwebes pa yung flood control probe. Meron pa tayong Lunes, Martes, Miyerkules, marami pa pong mangyayari. Posibilidad na magkapalitan na naman ng Senate President o ng liderato ng Kamara ng Senado sa Lunes. Palagay ko'y malabo nang mangyari yan. No? Because of their actuations, yung new minority, because of their actuations, lalong pinanindigan na ng mga miyembro ng new majority yung kanilang yung kanilang stand, no. Tikisan na ito at kaya yan ang nangyayari. Palagay ko tuloy yung June 4 na Blue Ribbon Committee hearing at sana panawagan ito ng palagay ko halos lahat ng ating mga kababayan, panawagan na tawagin na yung 18 mga dating sundalo, yung mga retirado o resigned na sundalo na pilit na pinagtatakpan ng NBI, ng Senado nung nakaraan. No? Ayaw nilang marinig ang salaysay ng mga ito patungkol doon sa mga libo-libong maleta na punong-puno ng pera, ng bilyon-bilyong pera. No? Yun ang hinihintay ng taong bayan. Dahil sa mga pinaggagawa nitong minority. Natawa ko doon yung allergic ang mga palasyo. Ano ibig sabihin ko, allergic ka? Kung minsan, dito, lumalabas ang allergy ko dito. Magkabilang namumula. Makati. Kaya meron akong daladalang ointment. Pag lumabas, automatic, pahid. Allergic eh. Allergic yung bawal, wag, takot ka, wala kang kalaban-laban. Yan ibig sabihin ng allergic. Paano nagka-allergic ang mga taga-palasyo? Paano nagka-allergic ang mga korap kay Senator Marcoleta? Iba yung style niya. Walang patawad eh. Kaya natuwa ko nung ang unang move ni SP Cayetano, yung leadership ng majority, Senator Pia muna. Kasi mas si Senator Pia. Katangkap-tanggap kahit kanino kasi wala siyang kalaban. Kaya lang, hindi ibig sabihin na kaya nila. May prinsipyo rin ito. Although, ang approach lang niya is diplomatic. Kaya walang nagreklamo, katanggap-tanggap ng lahat nung si Pia Cayetano. Siya pa rin ang chairman yan. Kaya lang, iba ang diskarte. Agree ako dito kay Mr. Rito Banayo na parang napilitan na lang ang bagong leadership na tinitigan naman lang tayo. Laban akong laban. O sige. Marcoleta, are you prepared to take over? Ganito kasi ang kaibahan yan. Chairman Cayetano, siya pa rin ang chairman. Ito naman subcommittee. Tapos panguluhan ni Marcoleta. Ang kaibahan kasi ganito. Kung si Senator Pia Cayetano, yung scheduling niya, kasi marami rin siyang ibang committee, hindi kasing tindi, hindi kasing yung I don't know, yung drive, yung passion, yung hindi katulad dito kay Marcoleta. Kasi si Marcoleta, parang diyan na siya yung parang kabayo, nakaano siya. Wala na siyang ibang tinitingnan kundi flood control na lang.
Wala nang mahalagang iba sa kanya. Flood control, flood control. Pati pagtulog siguro, flood control ang iniisip. Kaya mapapabilis ang investigasyon. Tapos, walang kinakatakutan. Matamaan ng matamaan. Sagasa itong si Marcoleta. Prangka. Sabi niya, believe ako kay nung si Lacson pa ang chairman. Ini-invoke niya yung parliamentary courtesy kay Martin Romualdez. Sabi ni, ano ba? Ninakawan na nga ang taong bayan ng bilyones, parliamentary immunity pa dyan, o courtesy. Pag akong chairman, walang parliamentary courtesy sa akin. Ganon siya. Anong parliamentary kung ano pa, magmura sana kaya. Kaya nakakatuwa talaga itong nangyayari ngayon. And to me, this is an answered prayer. Kasi akala ko, forever nang mabaon sa limot yung testimony o yung binulgar ng Brave 18 Marine. Salamat naman na by Thursday is magkakatuluyan. Salamat mga kaibigan at sinusubaybayan nyo ang channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan.